Noong umaga ng ika-11 ng Setyembre taong 2001, 19 na terorista ng Al-Qaeda ang nang-hijack ng 4 na pampasaherong eroplano sa Estados Unidos. 2 eroplano ang ibinangga sa Twin Towers ng World Trade Center sa New York City, dahilan para gumuho ang 2 tore. Isang pangatlong eroplano ang ibinangga sa Pentagon sa labas ng Washington, D.C. Ang pang-4 na eroplano ay bumagsak sa rural na Pennsylvania matapos salakayin ng mga tripulante at pasahero ang mga terorista sa loob na pumigil dito sa pagtama sa isa pang target na pinaniniwalaang ang White House. Ang bahaging ito ng nabaluktot at kinakalawang na bakal ay kinuha mula sa mga guho ng World Trade Center at ngayon ay nakadisplay sa IWM London. Ang piraso ay binubuo ng mga beam mula sa mga panlabas na dingding ng gusali at orihinal na matatagpuan sa kung saan malapit sa isa sa 2 impact zones. Ang mga pag-atake ay kumitil ng halos 3,000 buhay at pektuhan ng mas marami pang tao sa buong mundo. Noong ika-20 ng Setyembre, idineklara ni US President George W. Bush ang War on Terror at sinabing ang pagsugpo sa terorismo ay laban ng buong mundo. Nakaranas na ang US ng mga pag-atake ng terorista dati, ngunit wala pang kasing laki o kasing kahalaga nito. Niyanig ng 9/11 ang mundo at hinubog ang susunod na henerasyon. Isang pagsalakay sa Afghanistan ang inilunsad makalipas lamang ang 1 buwan noong ika-7 ng Oktubre taong 2001. Ang mga puwersa na Amerikano, British at Afghan United Front, na kilala rin bilang Northern Alliance, ay ipinadala upang puksain ang Al-Qaeda at alisin ang rehimeng Taliban nagkakanlong sa grupong terorista sa Afghanistan. Bumagsak ang rehimeng Taliban noong Nobyembre taong 2001. Kasunod ng isang internasyonal na kumperensya noong Disyembre, isang bagong transisyonal na gobyerno ng Afghanistan ang nabuo. Isang multinational force na iniatas ng UN, ang International Security Assistance Force o ISAF, ay tinatag upang tumulong na pangalagaan ng Kabul at tulungan ang bagong administrasyon. Ang ISAF ay unang inatasan na magbigay ng seguridad sa Kabul at matapos hawakan ng NATO ang pamumuno noong taong 2003, mas lumawak ang pagkalat ng ISAF sa buong Afghanistan. Ang mga tropa ay lalong nasangkot sa matinding mga operasyon laban sa isang pag-aalsa ng Taliban hanggang taong 2014. Isang paratrooper ng Bruneival Company, 2nd Battalion the Parachute Regiment, ay dumaan sa isang grupo ng mga bata habang nagpapatrolya sa sentro ng Kabul, Afghanistan, noong Pebrero taong 2002. Ang mga tropang British ay ipinadala sa Afghanistan sa ilalim ng Operation Fingal sa pangangasiwa ng International Security Assistance Force o ISAF. Ang misyon ay tulungan ang pansamantalang administrasyon sa seguridad at katatagan. Ang mas malawak na epekto ng 9/11 ay nangangahulugan na ang pinaniniwalaang banta ng internasyonal na terorismo ay nangibabaw sa mga gobyerno at sa kanilang mga patakarang panlabas. 2 taon pagkatapos ng 9/11, isang desisyon ang ginawa upang salakayin ang Iraq. Inangkin ng Administrasyong Bush na ang pinuno ng Iraq, si Saddam Hussein, ay bumubuo ng mga sandatang pangmalawakang pagkawasak na nagbabanta sa kapayapaan ng mundo. Matapos ang unang tagumpay sa pag-alis kay Saddam sa kapangyarihan, ang koalisyon na pinamumunuan ng US ay nagkaroon ng responsibilidad para sa muling pagtatayo ng bansa. Ang kanilang papel ay sinuri ng mabuti kasama ang kanilang mga katwiran para sa digmaan. Ang 9/11 ay isang direktang pag-atake sa mismong puso ng US mainland, isang pangyayaring hindi pa naranasan ng direkta ng mga Amerikano noon. Ngunit nagkaroon din ito ng kapahapahamak na pangmatagalang mga kahihinatnan sa buong mundo. Mahigit 70 bansa ang nawalan ng mga mamamayan sa mga pag-atake, kabilang ang 67 individual mula sa UK. Ang mga pangyayari noong 9/11 ay direktang humantong sa digmaan sa Afghanistan sa deklarasyon ng US ng War on Terror at kasunod nito ay ang pagsalakay sa Iraq. Parehong bansa ay ginigiyagis pa rin ng kaguluhan ngayon. Ang mga epekto ng 9/11 ay nadama rin malapit sa ating bayan dahil maraming gobyerno, kabilang ang sa UK, ang nagsimulang magpakilala ng mga bagong batas laban sa terorismo upang labanan ang pinaniniwalaang banta mula sa internasyonal na terorismo.
Ito ay isang makasaysayang araw na nagpabago sa mundo at ang pamana nito ay patuloy na komplikado at nagpapatuloy.